Narito naman po ang pinakasariwang balita sa daigdig ng palakasan sa football. Handa po at kumpiyansa ang Philippine Ascal sa kanilang paparating na kampanya sa prestiyosong AFF Suzuki Cup sa susunod na buwan. Sumabak po sa ilang friendly matches katapat ng ilang bigating Asian rivals sa mga nakalipas na buwan. Buong tapang na sinabi ni Coach Michael Wise na tiwala siya sa kakayahan ng mga Pinoy Booters na pagharian ng pinakamalaking football event sa Timog Silangang Asya. Sa katunayan, lalo pong umapaw ang kumpiyansa ni Wise matapos na dominahin ng Philippine 11 ang tao ng Peace Cup dito sa Maynila noong isang buwan. May report ang aming kasamang si Miss Cristabel De Leon. Po ang Philippine Ascal sa kanilang tsansa sa AFF Suzuki Cup sa susunod na buwan. Sa lingguhang PSA Sports Forum kanina, inihayag ni Team Manager Dan Palami na matapos ang kanilang Middle East Training Tour noong isang linggo, sa tingin niya ay handa na ang Philippine 11 para sa laban kontra host Thailand sa opener ng AFF Suzuki Cup sa Nobyembre 24. Kasama ni Palami na humarap sa mga media men, sina Ascal's team members Marvin Angeles, Nisag Bahadoran at Demit Oproy. Well, I think the team will always be a team, and I think in our game against Kuwait, we showed that that cohesion has been established, and that while we still have to work on the fitness level of some of the players, we are quite confident that the team will be cohesive by the time that we reach Thailand and the Suzuki Cup. Tiniyak rin ni Palami na maglalaro para sa bansa ang magkapatid na Phil at James Young husband at nagkumpirma na rin ng partisipasyon ang dalawang football stars sa huling bahagi ng training camp ng national team. Sa ngayon ay nasa 22nd spot ang mga Pinoy Booters sa buong Asia at nasa ikatlong pwesto naman sa Southeast Asian region. Ang Michael Wise mentored squad ay sasabak muna sa isang friendly game kontra Singapore sa Cebu City sa Nobyembre 15 bago lumipad patungong Thailand sa Nobyembre 19. So it's really a battle amongst the top teams. So it's going to be very difficult to predict exactly who among the three others would be difficult to beat. But I'd bet that Thailand will be coming in very much prepared, being the host of this tournament, as well as having had the most experience amongst the other teams here. Target ng Philippine Ascals na mapantayan kundi man malampasan ang kanilang semifinal finish sa Biennial Region Football Meet noong 2010. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Sa boxing, hindi pa manoon na isa sa katuparan ng Jorge Arce fight. Nakahilera na sa isipan ni Nonito Donaire Jr. ang kanyang mga susunod na kalaban. At ayon sa tinagoreang The Filipino Flash, inaasinta pa rin niya ang slugfest kontra kina Mexican slugger Abner Mares at Cuban brawler Guillermo Rigondeaux bilang bahagi ng kanyang misyon na walisin ang lahat ng mga tigasin sa 122-pound division. Narito ang report ni Robert Belen. Bagamat hindi pa opisyal ang kanilang title clash, handa si WBO Super Bantamweight Champion Nonito Donaire Jr. sa anumang armas na pwedeng isalubong ni Jorge Arce sa araw ng bakbakan. Sa panayam ng PTV Sports, ibinunyag ni Donaire na batid niya ang peligrong dala ni Arce, kaya't pagpaplanuhan nilang maigi ang estilo ng Mexican rival. For now, training hard, being ready for a war and or a boxing lesson. So it depends what type of fight Arce comes in with. If he's there to go to war, we can always box him. But if we have an opportunity to go war and be at advantage, then we'll go with that. Inilahad rin ni Donaire na nasa radar pa rin niya sina Mexican brawler Abner Mares at Cuban puppy Guillermo Rigondeaux at handa rin umano siyang harapin ng dalawang boksingero pagkatapos ng Arce fight. Pero para mangyari ito, umapila si Donaire kay Mares at Rigondeaux na huwag humiling ng sobrang laking fight purse. Of course, I mean, if that's the demand there, you know what, I'm always ready for the fight. Like I said, you know, I have my minimum. I don't need to demand anything. That's them that's demanding a lot. Kahapon ay kumalat ang ulat na naikasa na di umano ng Top Rank ang December 16 showdown ni Donaire at Arce. Pero hanggang sa mga oras na ito ay wala pang kumpirmasyon tungkol dito ang promotional outfit ni Bob Arum. Para sa PTV Sports, Robert Belen, Telebisyon ng Bayan.
Sa collegiate basketball, ang hinagpi sa tagumpay ni Michael Jordan ang ginamit na motibasyon ng Letra Knights upang mapanatiling buhay ang kanilang title bid sa men's basketball competitions ng NCAA Season 88. Sa panayam ng PTV Sports, ibinunyag ni Letran superstar Kevin Alas na bago ang Game 2 ng finals kontra defending champions San Beda Red Lions noong Sabado, ay pinapanood sa kanila ang life story ng kinikilalang greatest player of all time. Kaya naman kahit pa back against the wall na sila, nagawa pa rin nilang pigilan ang three-peat aspirations ng highly favored San Beda side sa pamamagitan ng 64-55 trouncing. Dahil dito na ipuwersa ng Intramuros base squad ang winner-take-all Game 3 sa Biyernes. At 2 araw bago ang kanilang faithful Game 3, inamin ni Alas na hindi na sila sumasalang sa heavy practice. Mind conditioning na lamang umano ang ginagawa ng Letran upang matiyak na hindi sila magkukulap sa endgame tulad ng nangyari sa Game 1 noong nakaraang linggo kung saan naitakas ng San Beda ang nail-biting 62-60 win. Pero kahit pa lumalabas na dehado sila sa serye, malakas ang kumpiyansa ni Alas na magagawa nilang angkinin ng korona ng natatanging kulang sa kanyang credential bilang collegiate star. Sa college career ko, yun ang pinakakulang ko, championship ring eh. Yun lang, sana makuha ko na come this Friday. Dahil pinaghirapan ko din naman ito, pinaghirapan din ng team namin. Bukod doon, ano ba gusto mong patunayan, Kevin, bilang isang player? Honestly, individually, hindi ko na kailangang i-score ng 30 points, 40 points. Ang kailangan ko lang patunayan, makapag-champion na kami sa Friday. Honestly, since team mo, napakataas na ng pressure eh. Kasi diba, yung expectation ng tao, napaka-ano din, parang expect us to play big eh. Pero yun nga, part naman ng paglalaro yun, yung pressure, yun lang, dapat nasasanay na kami to play with pressure. At sumayin niyo po mga pinakasariwang balita sa daigdig ng palakasan. Mamaya pong alas 5 ng hapon sa PTV Sports. May sagot na po si Nonito Donaire Jr. sa kanya pong tila pagkainis na sa kampo ni Jorge Arce. Yan po at marami pang iba. Mamaya po yung alas 5 sa PTV Sports. Ako po ang inyong lingkod, Snow Badua para sa Telebisyon ng Bayan.